ay isang debate na nangyari sa Plaza Miranda noong ika-11 ng Mayo ang inyong masasaksihan. Sa panig ng Iglesia ni Cristo, ang nagsalita at nagtanggol ay si kapatid na Aniceto Bunag, at sa panig po naman ng Iglesia Katolika ay ang isa sa tauhan ng St. Peter's May Society na si Ginoong Lani Garza. Ang pagsapo na pinag-usapan ay patutunayan na ang Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas na pinamahalaan ni kapatid na Felix Manalo ay itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia at mga referensya na ito ay ipinagsanggalang ni kapatid na Aniceto Bunag. Ang isa po namang paksa ay ang pagpapatunay na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay tunay na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia at mga referensya na ang isa sa nagtanggol ay si Ginoong Lani Garza. At ito po ang aming ipinag-aanyaya sa inyo. Kayo ang magpasiya sa inyong masasaksihan sapagkat napakahalaga ng bagay na ito. Saksihan ninyo ang pag-uusap. Ang tungkulin po ay patunayan na ang Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas noong taong 1914 ay siyang tunay na Iglesia na itinayo ng Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia at mga referensya. Paano ba nagkaroon ng Iglesia tunay na sa Diyos at tunay na kay Kristo na kanyang tungtulanan? Isa sa 18 ng Mateo. Sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko ang aking iglesia. Ang mga pintuan ng Hades hindi magsisipanay laban sa kanya. Paano nagkaroon ng iglesia ng tunay na sa Diyos at kay Kristo na kanyang anak? Ang Kristo ay nagpanangkalang magtayo. Natayo ba yun? Opo. Ang inaugurate ang mga hanip nila na tayo yan unang siglo sa Jerusalem. Ano pangalan? Binasa ko na kanina, Roma 16:16, Galacia 1:22, babasahin natin, at saka itong 20:28 ng Lamsa Rendition. Ito muna ang Lamsa. Take it therefore yourselves and God is love, over which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the church of Christ which he has purchased with his blood. Iglesia ni Cristo, pagkat yung church of Christ, Iglesia ni Cristo. Itong binilang ito, bagong tipan, New Filipino version. Maliwin international bagong suksari. Ito ang sabi, Galacia 1:22. Hindi pa ako kilalang personal sa mga Iglesia ni Cristo sa Judea. Meron nga ba Iglesia ni Cristo? Meron. Ang isa, nasa Judea. Lumaganap yan, nakarating sa dako ng kaligtasan. Ba't nagkaroon ng Iglesia Katolika? Ano ba hula ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol tungkol sa mangyayari sa Iglesia ni Cristo na itinayo sa Jerusalem? May hula ba? Ito. 24:4 ng Mateo 9:11.
ilibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Bakit po? Naticheck natin na may mangyayari sa iglesyang itinatag ni Jesus ng unang siglo, ipinagpauna. Nino ng tagapagtayo, kaya kapalipaliwalan dapat sa palatayanan. Ano daw mangyayari sa kanyang iglesia? Ang iglesia niya ay maliligaw. Eh, kung hindi maliligaw, ano gagawin? Bebe, magkagayon, ibibigay kayo sa kapigatihan. Kayo'y papatayin. Ano ang mangyayari sa hindi papayag na maligaw? Papatayin. Eh, ano magigista natin? Yung mga mahina loob, madadaya, maliligaw, matataligo. Eh, yung malakas ang loob, nanintigon sa panig ng katotohanan, papatayin. Yan ba'y, yung pagkatotohanan yan, pinatunayan din ng mga apostol? 29:30 gawa. Pag-alis ko, parang kung papasukin kayo ng mababangis na lobo, walang patawad, nasisilain ang kawan. Maging sa mga kasamahan ninyo, lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan para maiwalay ang maalagat mapasunod sa kanila. Mga magulang, pinatunayan din ba ng mga apostol ang mangyayari sa iglesyang itinatag ni Jesus? Pinatunayan. Ano mangyayari? Yung iba'y maliligaw. Eh, yung ayaw pumayag na maligaw, papatayin din ako. Hindi pa tatawagin. Hindi pa tatawarin ang tawag. So makakita alamin natin, paano ba maliligaw ito? Sino ba nagligaw? Ito, 4. 1, 3, unang Timoteo. Ngunit, ayon na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya na nakikinig sa mga Espiritu mapanghibayag, sa mga aral ng mga demonyo. Yun ang gagamitin sa pagtalipod. Aral ng demonyo. Anong dalawa? Sa aral ng demonyo ay marami yan. Na ipinagbabawal ang pag-asawa, ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang kati. Dalawagin natin kaya po sulbado. Pagbabawal ang pag-asawa, pagbabawal ang pagkain ng lamang kati o karne. Hindi tayo magbibintang. Sino gumanyan? Sino? Cardinal Gibbon sa sasagot. Pananampalataya ng maninuno. Ang disiplina ng Iglesia Katolika ipinatupad huwag basta pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote o pare na mag-asawa pagkatapos na sila'y maudinahan. Sino nang bawal ng pag-asawa? Iglesia Katolika. Sino pinabawalan? Pare. Mga magulang, pinatunayan din ba ng mga apostol ang mangyayari sa iglesyang itinatag ni Jesus? Pinatunayan. Ano mangyayari? Yung iba'y maliligaw. Eh, yung ayaw pumayag na maligaw, papatayin din ako. Hindi pa tatawarin. Hindi pa tatawarin ang kawan. So makakita alamin natin, paano ba maliligaw ito? Sino ba nagligaw? Ito, 4. 1, 3, unang Timoteo. Ngunit, ayon na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod
sa pananampalataya, mga kikilig sa mga espritong mapahitaya, sa mga aral ng mga demonyo. Yun ang gagamitin sa pagtangkol. Anong demonyo? Anong dalawa? Sa anong demonyo ay marami yan. Na ipinagbabawal ang pag-aasawa, ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang kati. Dalawa din natin nga po sulado. Pagbabawal ang pag-aasawa, pagbabawal ang pagkain ng lamang kati o kati. Hindi tayo magbibintang. Sino gumanya? Sino? Cardinal Gibbon sa sasagot. Pananampalataya ng maninuno. Ang disiplina ng Iglesia Katolika ipinatupad huwag basta-basura sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote o pare na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordenahan. Sino nagbawal ng pag-asawa? Iglesia Katolika. Sino pinagbawalan? Pare. Kaya pare hindi nag-asawa. Sino nagbawal ng pagkain ng karne? Sino ho naman? Kalawang utos, ipinagutos ng Santa Iglesia, yun ang Iglesia Katolika, sa atin na mag-ayuno, huwag kumain ng anuman lamang kape o karne sa mga araw na ipinagbabawal. Sino nagbawal ng pagkain ng karne? Laitiista rin! Aral ng demonyo. Iglesia Katolika rin. Paano matututulan mo yan? Nakasulat sa Biblia. Yaminado naman sila. Pag yan ay tinutulan nila, nilalabanan nila pari nila. Nilalabanan pa nila Biblia. Mga magulang. Ngayon, siguro, sasabihin nyo, bakit naman ho? Meron ba kayo mababasa sa Biblia namin? Talagang may pagtalikod. Ito, bagong tipang Katoliko, dito sa footnote, ikalawang Tesalonica, pahina 620. Pero, ang araw ng Panginoon ay di darating. Ang mga salita nito, isiningit upang ang pangusap na sa orihinal ay pinaltasan o ilistis bagay sa parusya. Dapat na mauna ang isang malaking pagtalikod. Kung ganon, Biblia nila, paminado, may malaking pagtalikod sa relihiyon, sa pananampalataya. Kaya sasabihin lang ako, tinatalikod. Malaking pagtalikod. Pare ang isabi mo, di mo Trinidad. Bakit? Ang pare ito sumasangay sa Biblia. Pag ito'y tinutulan ng aking kaharap, lumalaban ito sa pare. Lumalaban pa rin sa Panginoon Diyos at sa Biblia. Ngayon, ay matalikod ang Iglesia. Ibig ba sabihin na natin walang Iglesia tunay na kay Kristo pagkatapos ang pagtalikod? Wala naman. Hindi ba nagtatag ang Diyos at ang kanyang anak sa magitan ng hula ng Iglesia? Pero, Jesus says ng 1, meron akong ibang mga tupa. Hindi sa kulungan to, sila'y kailangan din naman dahil ko Kristo rin ang magdadala. Sila'y kailangan din naman dahil ko kayang diringgin ang aking tinig. Sila'y maging isang kawan, magkakaroon ng isang pastor. Nanatili bang walang iglesia ang tunay na kay Kristo pagkatapos may talikod ang iglesia ang tinatag niya ng unang siglo sa Jerusalem? Hindi ko. Dahil alam ng matatalikod yun, may reserva na siya. Sinabi niya, may
may tao na siya, meron pa ako. Oo, alam ko, matatalikod yan, pero meron pa ako. Hindi sa kulungan ito. Eh sa mga kapit, nung panahon mo, unang siglo, may nakakulong na, may kaanib na, pero sino-sino yun? 9:24 muna ng Roma, ito sabi, ito po, maging sa atin, na kanya naman tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi naman mula sa mga Hintil. Sino-sino po ang natawag na noon? Mga Hudyo, saka mga Hintil. Kabilang ngayon, unang siglo, nasa kulungan na. Pero maliwanag ang sabi ng Panginoon, meron pa ang iba. Meron pa ako, hindi sa kulungan ito. Para maliwanag yan, ito, the easy to read New Testament, 10:16 of John. Ito sabi, I have other sheep too. They are not in this flock here. Ano ba? They are not in this flock here. Doon sa panahon niya, doon di sa lugar na yun. Yan o, meron pa raw siyang ibang kawan. Pero hindi doon. I must lead them also. They will listen to my voice. In the future, there will be one flock, one shepherd. Ang liwanag, in the future, ala na nagsasagot yan. Hingarang agad eh. In the future, sa harapin kayo, kayong mga Hintil, aba natawag na yun. Nang unang siglo, yung mga Hudyo, 144,000, natawag na rin po. Eh ito, hindi pa, pagkat hindi sa kulungan yun, at hindi lamang yun. Sabi, in the future ito, in the future, sa mga tuwid ang panahon yun, unang siglo yun, ang Kristo meron ng mga tuba, ang mga hindi naroon na rin, pero in the future, meron pa ako. Tatawagin din yun. Ako rin na magdadala noon. Akin din yun. Dinin my voice. Tinig din Jesus ang pakikinggan. Kaya mga magulang, saan naroon yun? Bakit wala pa nun? 2:29 ka ba? Sapagkat sa inyong pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo magigilanman ang tawagin ng Panginoon natin Diyos sa Kanya. Bakit wala rin sa kulungan ng mga siglo? Anong dahilan? Bakit hindi sa kulungan noon? Eh, hindi pa natatawag eh. Nasa malayo kasi. Nasa malayo. Ano katunayan nasa malayo? Hindi lamang lugar, kundi panahon. Ito, in 6 translations, 239, as for the apostles, by Rio. For it is to you and your children that is great message comes, and to all that are afar off, as well as to all those far away, and to all those in distant times and places. Distant times and places. Malayo dako, malayo pa rin ang panahon. Tama. Malayo doon sa Jerusalem. Aling malayo yan? 43 ko sa esto ho. Bibiyang Katoliko. Ito sabi, 43, sasabihin ko sa
sa mga bansa sa Hilaga na huwag kayong mahadlangan, huwag kang matatakot, ako'y kasama mo mula sa pulong silangan hanggang sa kanluran, titipulin ko kayo. Magigilanman ang tawagin ng Panginoon natin Diyos sa Kanya. Bakit wala yun sa kulungan ng unang siglo? Anong dahilan? Bakit hindi sa kulungan noon? Hindi pa natatawag eh. Nasa malayo kasi. Nasa malayo. Anong katunayan nasa malayo? Hindi lamang lugar, kundi panahon. Ito, Genesis Translations 239, Acts of the Apostles, by Rio. For it is to you and your children that His great message comes, and to all that are afar off, as well as to all those far away, and to all those in distant times and places. Distant times and places. Malayong dako, malayo pa rin ang panahon. Tama. Malayo doon sa Jerusalem. Aling malayo yan? 43 ko sa iyo. Ito ho, Bibliang Katoliko. Ito sabi, 43 says, sasabihin ko sa mga bansa sa Hilaga na huwag kayong mahadlangan, huwag kang matatakot, ako'y kasama mo mula sa pulong silangan hanggang sa kanluran, titipulin ko kayo. Tulong silangan, tama, distant, talagang tulong eh. Sa ibang salin, malayong silangan. Aling malayong silangan? Paano pinagtutugtog nyo? Hindi. Magkakapit, pinaghiwalay lang nyo. 43 mo fast. From the far east, I will bring your offspring, and from the far west, I will gather you. Saan yan? Far east. Malayong silangan. Alin ang malayong silangan? Ito. Panay tanong lang. Tanong, sagot. Biblia, referensya. Ito. Ito ang sabi. Tanging ito ang pamagat may kasaysayan ng Pilipinas, Nicolas Safra. Tanging ito ang Pilipino ay isang mahalaga. Kailan ugnay sa parang pagtatanggol ng Amerika sa tulong silangan Far East. Ano sabi ng maganda balita? Tulong silangan. Ano sabi ni Safra, eminent Filipino historian? Ang ating bansa, tulong silangan Far East. Diyan ito ang tunay na iglesia sa Pilipinas. Hindi sa Roma! Hindi. Nagkaroon na iglesia ron. Pero dumating iglesia doon. Sumamba sa Ributo. Sumamba sa Larawan. Sumamba sa Imahen. Kaya nakalikod. Kung ganoon, mga magulang, liwanag ko. Talagang, ang iglesia ni Cristo, pinabangon ng Diyos sa Pilipinas. Ngayon po, pagkatapos na inyong masubaybayan ang paninindigan ni kapatid na Aniceto Bunag, ministro sa Iglesia ni Cristo, ang isusunod po natin karaka ay ang unang tindig sa pagtutol ni Ginoong Lani Garza ng St. Peter's May Society ng Iglesia Katolika. Pagkatapos na inyong masubaybayan ang paninindigan ni kapatid na Aniceto Bunag, ministro sa Iglesia ni Cristo, ang isusunod po nating karaka ay ang unang tindig sa pagtutol ni Ginoong Lani Garza
ng St. Peter's May Society ng Iglesia Katolika. Huwag po ninyong isipin na sa aking pagtutulpong ito ay isang may sama po kami ng loob sa Iglesia. Hindi po. Manapa, isa akong Pilipino at ang isang naging tagapagtatag ay Pilipino rin. Ito po ay aking pinagmamalaki. Bakit ito po ay pinagmamalaki? Ang kapatid na Felix Manalo, sapagkat sa maraming sekta na inaniban ng ating kababayang Felix Manalo, mga dayuhang sekta, matapos ang bumalik at kung makaalim siya, nakapag-assemble siya dito sa Pilipinas na isang iglesia at ngayon ay ini-export na sa Amerika. Diyan po ako magsisimula. Napatutunayan ko po, tumutubulan ko po ng iglesia na pinamamahalaan ngayon ni kababayang Radyo Manalo ay hindi tunay. Sa paanong paraan po ipinakita ng ating kaibigang bulan. Pinasa po ang 16-18. Hayaan po ninyong buklakin ko sa inyo at basahin ko sa inyo. Ito po ang mababasa sa Mateo na ang kapitulo 16 at ang kanyang versikulo ay 18. Ito po binasa niya. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng bato ito itatayo ko ang aking iglesia. Ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisibalagin laban sa kanya. Ito po bang binigkas ng ating Panginoon Jesucristo dito sa Mateo 16-18 na sinasabi na nagpapatunay na ang iglesang kinakaaliman ni Ginoong Bulag? Ito po ba ang pinamamahalaan ni Felix Manalo o kay si Ginoong Radyo Manalo? Hindi po. Ito po yung pinamamahalaan ni Kristo na ito na sinasabi ng ating kaibigan na natalikod. Kung natalikod na ito, bakit binabasa pa niya na wala na pala? Binabasa niya, nangangulugan, hindi pa natatalito. Bakit? Eh si Kristo nagtayo. Ngayon po, kung tayo nabubuhay ng mga panahon ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po natin problema ang paghahanap sa iisang tunay. Sapagkat iisa lang po ang tunay na iglesia ng panahon ng ating Panginoon. Kung meron po kayong kapitbahay na sa araw ng linggo ang magsasamba, sumunod lang po kayo. At pag sumunod na po kayo dyan, pumasok sa tinatawag na bahay-sambahan, sigurado po, nandun na kayo sa tunay na iglesia. Pero 1984 na po tayo ngayon. Napakaraming iglesia na nakatatag dito. At kung titignan po natin ang listahan ng sect, ano po yung sect? Security and Exchange Commission na nagsasabi na merong kulang huligin kumula. Meron na pong 800. Lahat po niya nagsasabi, kami ang tunay na itinatag ni Kristo. Lahat po yan. Isa na po ang aking kasama na sinasabi, sila ang tunay. Ano ang ipinakita ng ating kasama? Meron ay niya akong tupa na hindi sa kulungan ito. Ano yung tinutukoy na hindi sa kulungan ito? Yung mga nagsisampalataya ng mga panahon ng ating Panginoong Jesucristo ng mga Hudyot, mga hindi. Paano nila napatunayan? Binasa po yung Roma, kung hindi po ako nagkakamali. Roman 24, kung hindi lang po ako nagkakamali. Yun po ang binasa. Na doon, nagkaroon doon ng mga nagsisampalataya
Yung bang bigkasin ni Kristo, yung 16 ng Juan, nakasulat na po ba ang Roma? Wala pa po. Ano pa ang sabi ni Kristo? Kinakailangan din naman dito at piling din ang aking tinig. Sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ilang punto-puntong liliwanagin natin dito. Meron po pa na hindi sa puluhan, isa. Taatayin ni Kristo. Dalawa, piling din ang tinig ni Kristo at magiging isang kawan at pagkatapos magkakaroon ng isang pastor. Narinig po ba? Iya, ang tinig ni Kristo. Ayan po. Narinig kaya ang tinig ni Kristo. Anong sasagot po ang gagamitin talata? Ang tumidinig ng mga salita ko o mga salita ng mga apostol. Tinig ni Kristo. Hayaan po ninyong gamitin sa akin yan. Mamaya pakikita ko kung paano mapupusoy si Pinoong una. Ano pa ang ginawang pag-ibig ng ating kasama? Kumuha ng tanong. Anong tanong ang ginawa? Nasa saan niya ang mga tupa ni Kristo? Kaya, yan po ang tanong na ginawa. Saan po tumakbo? Tumakbo sa 2:39 ng gawa. Tignan po natin yung tanong na ginawa. Ang tanong ni kasamang kurang, nasa saan niya ang mga tupa na dadalhin ng ating Panginoong Jesucristo? Saan sa 2:39 ng gawa, ganito ang sinasabi. Ito po, babasahin ko sa inyong dahan-dahan. Sapagkat sa inyong pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng mga nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Meron po ba kinabasa rito tupa? Ang tanong nasa saan ang tupa ni Kristo? Meron po ba kayo nabasa rito na ang tupa ni Kristo ay nasa sa malayo? Wala po. Kung hindi ang nabasa niya, malayo, pinangakuan. Sino po ba yung mga pinangakuan? Ito po, 2:36. Pagkakalagtasin nga ng buong angkan Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Itong si Jesus na inyong ipinako sa puso. Sino po ang kausap niya, Apostol Pedro? Pakatalastasin na ng buong angkan ni Israel. Ang kausap po dito, buong angkan ni Israel. Ano ang kasunod na talata? Sandali lang po, hindi ko makita. Sandali. Nang marinig na nila ito, ay nangasaktan ng kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito na po, 39. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak. Sino po ang pinangakuan? Ang Israel na sinasabihan ni Pedro na pakatalastasin ng buong angkan Israel. At sa inyong mga anak. Kaninong anak? Anak ng Israel. Meron po bang hindi na tinutukoy dito? Sa paliwanag niya, meron. Pupunta sa ibang talata. Sa ibang talata, meron mababasa na merong anak. Kaya itong ating mga kasama, pag meron nabasa ng ibang talata para sumuporta sa kanila, pagtututuin. Ano ba? At lahat ng
nasa malayo. Ngayon yung malayo, ito ang nagiging problema. Sa salitang malayo. Dito po sa salitang malayo, sa talata, wala pong mababasang silanganan. Kung hindi sinasabing malayo, ano ang ginawa? Nasa saan daw ang malayo? Tumakbo dito sa 43:5-6 ng Isaiah. Punta tayo sa Isaiah 43:5-6. Ito po ang binabanggit dito sa Isaiah 43:5-6. Di umano. Ito po ang binabanggit dito sa Isaiah 43:5-6. Di umano sinasabi po nila na si Ginoong Felix Manalo ng turbo. Ano ang mababasa? Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan at titisanin kita mula sa kaduluran. Aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo at sa timugan. Huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo at aking mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa. Ngayong binasa ng ating kasama, mga wakas ng lupa. Ang nakasulat dito, wakas ng lupa. Paano paraan? Pag mababasa yung mga wakas ng lupa, tatakbo doon sa ginamit ng isang Biblia. Pero kung sa pinuntahan ng isang Biblia, tinanong ko siya, meron naman po kayong mababasa na Paris, wala. Pag hinanap ninyo ang malayong silanganan o Paris, James Papa. Sa James Papa, walang S. S of the world. Para hanapin ang mga wakas ng lupa, takbo sa English. Sa Tagalog, walang mga wakas ng lupa, wakas lang. Sino po ba ang kausap dito? Dito sa talatang ito, sino po ba ang kausap? Tataasan po natin basa sa Kapitulo 1. Ito po. Ngunit ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon na dumalang sa iyo, o ako, maliwanag. Ang kausap mo, ako, tuloy basa, at nag-anyo sa iyo, o Israel. Ikaw ay huwag matakot sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay aking. Pagka ikaw ay tumaraan sa tubig, ako'y sa iyo. At sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyo. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusulog. Kung si Ginoong Felix Manalo ang tinutukoy sa talatang ito, sigurado po may mga ebidensiyang makikita po tayo. Ang sabi may palatandaan po. Ang palatandaan po pag lumalakad sa tubig, hindi tatakpan, hindi malulunod. At kapag lumalakad sa apoy, ay hindi masusunog. Kaya pagdating dito sa sibo, huwag kang matakot, ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan at titisanin kita mula sa kalungunan. At tuloy-tuloy. Kaya po yung tinatawag na silanganan dito. Kaya nga po kinapos na ang oras tatanong yung isa tungkol mamaya sa silanganan. Kaya ang tabayanan po ninyo mamaya sa ikalawang dito, ipakikita ko sa inyo itong tinatawag ditong silanganan. Ngayon po naman, pagkatapos na inyong marinig, ang pagtutol ay tatanungin siya ni kapatid na Aniceto Bunag at pakinggan nyo ang kanyang mga tugon. Ginoong Garza, pag pinasa ko ba ang mapat, nakuha may Paris, Biblia ba yun o hindi Biblia? Hindi po. Yung ang pinasa ko, ang King James Version, hindi po. El Soter, Biblia o hindi Biblia? Hindi po. Ito. Ulit.
nasa Biblia pala ang malayong silangan, tutol ka ba? Dito, kung basahin ko ba yung sinasabi ng Biblia na ends of the earth, mga wakasan lupa, tutol ka ba ron? Hindi na tutol. Ayun. Yung bang pagtubos doon sa Israel, nilaktawan mo o hindi mo nilaktawan? Nilaktawan ko dahil hindi. Ayun! Yung bang mga lumagan sa tubig at saka nagdasamoy, hindi masusunog. Alam mo ba kung sino-sino? Sino-sino? Yung sa Israel po yun, napausap. Ayan! Eh yung lumagat sa apoy, na yun nasunog. Sino yun? Sa Israel po yun. Ayan! Sa mga tweet, yun ang sinasabi sa 4:1 hanggang 3, di ba? Opo. Yung bang nasa 4, binasa mo. Hindi ba po? Dahil hindi ano? Hindi ba sa 5? Hindi ba sa 5? Meron tong anak na lalaki, anak na babae? Oo, yun po yung mga istorya. Hindi ba ang anak na lalaki at anak na babae ayon sa mopa manggagaling sa malayong silangan? Tama po, pero hindi Pilipinas. Hindi ba ang Far East ayon sa referensya Pilipinas, Paris? Pilipinas, Paris? Pagkatapos na inyong marinig ang pagtatanong ni kapatid na Aniceto Bunag at ang pagsagot ni Ginoong Lani Garza, ay pakinggan niyo ang ikalawang tindig ni kapatid na Aniceto Bunag ukol sa paninindigan niya sa pagsa ukol sa Iglesia ni Cristo. Ito ang kausap ko ay umiiwas. Siya umiiwas eh. Tinanong ko sa kanya, kapag ka mamupat ang binasa ko, Biblia o hindi, program. O di nga sa Biblia maraming silangan, kapag ka ba King James Version ang binasa ko, Biblia o hindi, sumagot ka naman. Siyempre, tama ang sagot. Tinanong ko sa kanya, di ang malayong silangan ay nasa Biblia. Oo rin. Hindi ba ako pinatutunay na kasaysayan na ang Pilipinas nasa malayong silangan? Oo rin. Hindi makakatutong talaga, mahirap makapalagi. Ngayon, di ang Iglesia ni Cristo, tamang-tama hula, nasa malayong silangan, linaw. Hindi lang malayong silangan. Kinapos lang ko na kang ini. Ano katangin ang Iglesia nito? Ano katangin na lugar? Malayong silangan lang ba? 24:15 ng Isaiah. Kaya po, mga magulang, ayan, wala din yung Panginoon sa silanganan, sa makagibagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Hindi ba sa malayong silangan? Ito'y mga pulo ng dagat. Ilang pulo bumubo sa Pilipinas? Philippines of 11 Plagues, Pahina 3. Anong sabi? The Philippines is composed of 7,100 islands, small and big, scattered in the West Pacific Ocean under the blue skies like blooming emeralds. Kaya kung tawagin, Las Islas Pilipinas. Tamang-tama hula eh. Ngayon, yung nasa Biblia, hindi mo kayang tutulan yan. Ngayon, ang dapat malaman ito, ang tunay na Iglesia ni Cristo may kahalalan. Paano sila niyang magsisipang-aral kung hindi sila mga sinugo? Yun muna dapat liwanagin. Eto, paano silang magsisipang-aral kung hindi sila mga sinugo? Ang dapat mangaral, sugo. Paano malalaman ang sugo? Paano malalaman yun? 8:20, Isaias. Eto ho, itong validity standards to
of God. Ito, 8:20. Sa kautusan at sa malutoo, kung hindi sila magsalita, na ayon sa salita nito, walang umaga sa kanila. Ano ang katangian itong sugo ng Diyos? Paano makikilala? Pasado sa kausan. Pasado rin sa patotoo. Ano ang patotoo? Sinabi niya sa Apokalipsis, Espiritu ng hula. Kaya mga magulang, ito pa isa, naku na sila. Bakit? Ito ang angka ni Israel, pinakatindi pa niya. Buong angka ni Israel. Dito ba? May nabasa bang turpa rito? May nabasa kaya ito? Wala! Wala ba niya ina-apply sa Israel? Pero kung hindi tutol, ang Israel, tupa yan! Bakit? Alam namin ang kahulugan sa tulong ng Diyos. Ito, 34-21. Kayong mga tupa ko, na mga tupa, sa aking pasulan, mga tao, ang tupa, paglalarawan, pagtao ng Diyos, tupa, Israel, tupa, nung hindi mo tumatalipod. Yung kay Kristo, yung kanyang iglesia, tupa rin ang kanyang sinasabi, iringin ang aking tupa, ang aking tinig. Bakit kanya nakinig pa niyo yung tinig ni Kristo? Nakinig pa niyo? Kristo sa Yesus. Ang nakikinig sa inyo, sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo, ako ang itinatakwil. Kaya, ang sugo, pag pinakinggan, matatayo ka kay Kristo. Bakit? Salita ni Kristo sinasabi ngunit. Paano nga ba matatayo ang tao kay Kristo? 7:24-25 Mateo. Kaya, ang bawat sumirinig na aking mga salitang ito at ginaganap, matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Lumagpag ang ulan, umaha, may mga hangin, kinampas ang bahay na yun, hindi nabagsak sapagat natatayo sa ibabaw ng bato. Paano matatayo kay Kristo ang tao kahit sinasarangit lang? Pagka nakinig ka sa kanyang salita. Pero sino magpaparinig ng salita niya? Mga sugo. Noong panahon ni Kristo, siya. Noong panahon ng mga apostol, sila. O ay namatay mga apostol. Natalikod ang iglesia. Kailangan magkaroon ng panibagong pagsusugo. Yan ang hindi niya alam eh. Natalikod. Kaya mga magulang, pag nakinig sa sugo, nakinig kay Kristo. Pag nakinig sa kanya, sa katumupad, matatayo. Matatayo ano? Bahay. Ano yung bahay? Binasa na rin niya. Iglesia ng Diyos. Bakit? Pag pumasok ka ba sa iglesia ni Kristo, sa Diyos ka? Opo. Bakit? Ilan ba may-ari ng iglesia? Ito hindi nga lang. 17. Ito. Dinadalaan ko sila. Hindi ang sanlibutan. Ang dinadalaan ko, kundi yung mga sa akin, ibinigay mo sapagkat si iyo. Ang lahat ng mga bagay, iyo. Ang mga iyo, akin. Ako'y lumulwalhati sa kanila. Sabi nga ng Biblia Kapampangan, inte ka kanako. Inte na ako, kaya. Kapag ka kay Kristo ka, sa Diyos ka. Ito mga tao din nagkakamali. Kaya Iglesia ni Kristo talaga, hindi Iglesia Katolika. Napakalayo ng Iglesia Katolika. Ngayon, may mga anak doon, no? Sabi niya, buwang ka ni Israel. Kaya sana itatanong ko yung mga buwang ka ni Israel, pag sinabing buwang ka, kasama ba ang magulang at anak o hindi? Di kasama. Kaya, buong angkan. Pati yung 36, Israel, buong angkan na yun. O bakit yung anak sasabihin niya, Israel pa rin. Very redundant and very dry. Programar. At hindi lang program.
alamin. Sino yung mga anak? Lahat pa ng anak ay anak sa laman. Mary 6 ng Roma. Mary 6 hanggang 8. Hindi sa salita ng Diyos ay nauwi sa wala, sapagkat hindi lahat ng buwan sa Israel mga taga-Israel, ni sapagkat sila ni Abraham, mga anak na silang lahat, kundi kay isa tatawagin ang iyong binhi. Ito, pansin nyo, 8, sa makatwid, hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak sa pangako siyang ibibilang na isang binhi. Hindi lang isa laman, may Israel sa pangako. Kaya yung buong hanggang Israel, isang pulutong na yun, kasama na anak. Eh ba't ilalagay mo na anak, kasama na rin yun? Ha? Naroon na yun eh, buong hanggang, kasama na anak. Ba't ilalagay mo pa yun? Kaya nga, merong koma. Di ba? At ang inyong mga anak, at ang nasa malayo. Tatlo eh. Eh ginagawa nito, dalawa na. Eto, sino yung mga anak? 4:15, Biblia sasagot. Hindi yung sariling opinion. Biblia, 4:15. Sino mga anak yan? 4:14, 15, unang Korinto. Hindi ko isinusulat ang mga bagay nito upang kayo hiyain, kundi upang palalahanan kayong tulad sa aking mga minamahal na anak. Sino nagsasalita? Si Apostol Pablo. Sino kausap? Taga-Korinto. Anong Korinto? Lahing Hintil. Ano sabi niya? Kasi sapagkat bagaman magkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, wala nga kayong maraming mga ama, sapagkat kay Kristo Jesus ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Anak sa Ebanghelyo, hindi anak sa laman. Sabi si Pablo, hindi nag-asawa, hindi sapagkat may nagbabawal. Hindi ho, kaya ni Pablo magtiis. Kaya, pero hindi katulad nila nung iba sa kanila. Gustong-gustuin, napipigilan, pagkatpawal sa kanila yun. It is a law of celibacy. Kaya, ito yung mga anak, mga Indian, dito ang punto na, eh yung at ang lahat ng nasa malayo. Pero pala ito, maging ilan man ang tawagin, hindi pa natatawag, tatawagin pa lamang. Tatawagin pa lamang. Eh yung mga hindi, kasama na ba noon sa kawat unang siglo? Pinaksa ko na, Roman 9:24, ito, babasahin ko ulit. Ito, no? Maging sa atin na kanya naman tinawag na ito, sino-sino yun? Pastor Zed, tinawag, sino-sino? Maging sa mga Hudyo, yun, hindi lang mula sa mga Hudyo, kundi naman mula sa mga hindi. Mga hindi natawag na noon, noong unang siglo, sa mga tuwid, ang liwanag, ang Iglesia ni Cristo ay tunay. Ngayon, ito, ang araw kaya nito yan ang uring araw. Mabuti usahin natin, meron ba Biblia? Meron bang bawat? Ito, 23:9. Ito sabi, huwag ninyong tawagin yung ama, sino man tao sa lupa, sapagat isang yung ama, sapagat ito rin siya na nasa langit. Kaya nang uring mga Diyos na nasa langit. 12, 9, Hebreo. Ito, bukod dito, tayo na nagkaroon ng mga ama na matindaman upang tayo parusahan, sila ating iginagalang, hindi magalang tayo pasasakot sa ama
ng mga Espiritu tayo mabubuhay. Anong uri naman Diyos? Ama ng Espiritu. Ngayon, Ama ng Espiritu ang Diyos. Sabi ng Diyos, sa pamagitan ng kanya anak, kung din tawagin naman, sinong tao sa lupa, kaya ito siya mga Espiritu. Kung tatawagin ng sinong tao sa lupa, ang mga Espiritu, sino man nagpanggap na ama daw siya ng Espiritu. Ito yung dipintan, Cardinal Gibbons, pananampalataya ng Maninuno, 143. Ang mga papa, silang matatapat na ama sa Espiritu, kundi matitigas, matatapang na tagapamahalang sige. Sino nagpapanggap na ama ng Espiritu? Papa. Ano sabi? Huwag kayong matatawag na ama ng Espiritu pagkat yun ay para sa Diyos lang. Anong ginawa ito? Ang Papa na patawag na ama, usurpador de derecho. Ngayon, sabi nila, Aba, kami dinutugtong namin ang sarili kay Pedro. Si Pedro yung nagpapa. Nagpapa ba si Pedro? Kailan ba namatay si Pedro? Ha? Nagpapa ba si Pedro? Buti ating alamin sa pagkakaulitan ng Papa, amen. Christ did not of course call Peter but kailanman hindi tinawag ni Cristo si Pedro na Papa. Binatunan sukulan mo sila. Christ never called Peter po. So paano yan? Sana rin dugtong mo. Sana rin yung a broken line of succession, a breakaway chain of dependency. Lagot yan! Kaya hindi kayo kaugnay. May lagot na kamel! Kaya ano katunayan? Catholic Encyclopedia, list of the book. Tala ng mga papa, San Pedro, namatay, taong 67. Question mark! Ano ba yung question mark? Ginagamit yan after an interrogative sentence. Hindi naman interrogative sentence eh. Hindi naman nagtatanong, bakit ginagyan? Nagdududa, dubious, doubtful. Aba niya, meron sila. Aba, ang ibigay niya sabihin niya, yung kanyang pagkabutay. Pero yung pagpapapa niya, tiyak yun. Totoo ba yun? Ito sabi, Encyclopedia Dictionary, 270. It was apparently in the 4th century that it began to become a distinctive title of the Roman Pontiff. Kaya naman, nagkaroon ng katawag ng Papa, 4th century. Kailan naman kay si Pedro? Pag binasa niyo ito in the Chronicle of Eusebius, the 13th or 14th year of Nero is given as that of the death of Peter and Paul, 67, 68, unknown Dominic, within the 1st century. 30 taon ng pagitan, bago ikaw katawag ng Papa. Paano magiging Papa ang isang alabok? Meron bang Papa alabok? Papa alabok? Wala niyan. Wala na. Ngayon, eto, baka naman sabihin nila, eto pag may question mark kanya, ang kinukwestiyon na niya dyan, yung pagkamatay. Eto, tingnan natin. Narinig ninyo at nasaksihan ang ikalawang paninindigan ni kapatid na Aniceto Bunang. Ngayon naman po ay magtatanong si Ginoong Lani Garza ng St. Peter's May Society kay kapatid na Aniceto Bunang. Pakinggan nyo at sumasarap ang usapan. Walang tanong. Bago po ako magtanong, pero meron akong isang friends na tanungan muna sa inyo. Ano pong aklat katoliko ng ginamit ninyo na yung Ama ng Espiritu? Pananampalataya ng mga ninuno. Pananampalataya ng mga ninuno. Tungkol sa pananampalataya ng mga ninuno, anong salita ang nabasa po ninyo? Mang Papa, Ama sa Espiritu, o Ama ng Espiritu? Eto,
Silverio, pagtinan mo. Tanging sa iyan, pinarusahan tayo ng ating mga masalaman. Dahil dito, ginagalang natin sila. Hindi ba na lalong nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Yun nga. Ama sa Espiritu. Ito naman. Napakaganda. Ubod ng ganda. 143. Kaya ang mga bata, di lamang matatapat na Ama sa Espiritu. Mga mahal na kababayan, napakalaki ng paghahangat namin na sa isa sanang pagkakataon ay inyong masaksihan ang buong debate. Dapat hindi po mangyayari dahil sa ang oras natin ay 1 oras lamang sa bawat telecast. Yung pong debate, 2 oras at kalahati. Kaya sa pagkakataong ito, ipasamantala natin ipipilit at sa susunod na linggo ang ikalawang bahagi ng pag-uusap ukol sa debate na nangyari noong Mayo 19. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay at lalong kapanapanabik ang susunod na pagkakataon. Salamat po.